Ang kasal kasi sa Islam ay kung gaano ka simple ang Islam, kung gaano ka practical ang Islam, lahat ng gawain sa Islam practical. Oo, kung gusto ni brother mag-celebrate, nakakatay siya ng kamilyo, nasa kanya yun. Sabihin yung, ang mahalaga, yung pinakabuod ng kasal ay nangyari. Ngayon, si brother, gano'n ka nakatagal sa Islam po? Hindi nga since 2010. Tatlong taon na. Bali si sister ay ngayon lang magsyahada. Okay. Siyempre, sa kasal kasi sa Islam, mga kapatid, ay almost o mahigit pa, more than 70% sa pinag-usapan sa kasal sa Islam ay para sa kapakanan ng babae. Akala kasi ng iba, kung nasa labas ng Islam, hindi pinapahalaga ang babae. Hindi, sa kasal, almost 70% yung pinag-usapan dito sa kapakanan ng babae. Kasi, ibig sabihin nun, ibibigay mo yung responsibilidad para sa babae, sabihin yung magkaroon ng maging responsible sa babae, yung isang lalaki. Eh, siyempre, mangyari kasi, Islamically, ang babae nasa ilalim ng lalaki, sabihin nasa ilalim pa muna ng lalaki, kaya kailangan makasigurado si babae na kung saan siya mapuntang lalaki, karapat-dapat na lalaki. Na ganun din, sabihin sa babae, pero mas inuuna yung kapakanan ng babae kaysa lalaki sa bagay din. Okay, bago tayo mag-umpisa ng kasal, si sister ba ay first time na kasal? Kaya, ibig sabihin, wala tayong pupumahin. Kumbaga sa walang sabi. Sabi ko ba, sabi na kapag-asawa na, kaya sabi, hiwalay lang kasi sa malay yung lalaki, sa malay yung babae, hiwalay. Ha? Hiwalay. Oo, kasi nangyari nga rin. Kaya, first time po. First time. Siguro sister, first time, ha? Okay. Ano pangalan mo, sister, sa Islam? At pinapili ka ng pangalan? Ano lang yung pangalan? Ha? Jenna. 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 Oo. Jenna pala. Yung pangalan na anak ng Jenna. Okay. Tagal na akong pinakarinig ng bagong Muslim na Pilipina na sa'yo ng mga piling pangalan. Siya. Makalumang makabago the same time. Makaluma kasi lumang pangalan ng Arab, so makabago kasi wala na masyadong magamit. Kaya pag sabihin, siyempre, pangalan ng anak mo ng Propeta sa Salam. Ngayon, si brother ay ano pala, saan po dito sa buko? Magkalapit kayo ni Cesar Montano. Kasi mo Medyo hawik sa kasi taga-Bohol, diba? Tama ako? Tama. Sabi nila, hindi ko naman alam kung gaano ka totoo. Pero ang alam ko, ang Bohol ay nandun yung Chocolate Hills. Actually, nakita ko yung Chocolate Hills. Habang ako yung nasa aeroplano, pababa yung aeroplano, sa papunta sa Cebu, nakita ko yung, ito pala yung Bohol. Diba? Ipakita eh. Okay, brother. Ano yung napili mo pangalan sa Cebu? Farid. Farid. Ano yung sabi ng Farid, bro? Farid. Farid. Hindi. Ibig sabihin ng Farid, unique. Okay. Bukod tangi. Pero hindi yan. Ngayon, sa kasal sa Islam, meron 4 na kondisyon. Una-una, ang wali. Ang tanong natin kay sister ngayon, si Sister Zainab. Matataka po ba, sister, na ako ngayon ang tatay yung magulang mo, pansamantala para sa kasal nito? Ngayon, yun ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon, yung dalawang witness, mashallah, dalawang witness na mga mabuting mga kalakihan. Hindi ko alam kung mga katabi ko, mabuti yun.
Wala naman, gusto dito masama. Mukha naman. Okay, naghahangad ng mabuti. Ang intention pa naman ang pagpaksa natin kanina. Kaya naghahangad ng mabuti. Okay. Kaya, ibig sabihin na ito yung mga witness natin, marami masyado. Pangatlong kondisyon, ito yung pag-uusapan namin, sister, yung tinatawag na Dory. Magkano ang sisingilin natin, sister? Okay lang. Na Dory. Okay. Actually, hindi naman kailangan na malaki, pero kasama ito sa kondisyon ng ng kasal, yung Dory. Kaya tanungin natin si Brother Farid kung ano ang kaya niya ibigay bilang patunay ng kanyang pagmamahal kay Sister Zainab. Ano nakahanda mo po? O yung ihahanda mo pa lang? Kahit saan doon? Nakahanda, ihanda pa lang, ay wala problema doon kasi tanggap yun sa Islam. Ang mahalaga ay meron talaga. Ihanda ko pa lang. Ihanda mo pa lang. Okay. Mas maganda ko ihanda mo pa lang, bro, para para hindi makalimutan ni sister yung bagay na hindi kumukupas kaagad. Isa sa mga kumukupas kaagad, kapag pera, kapag nabili na, tapos na. Kapag nagamit ng pera, tapos na. Kapag hindi pera, ginagamit na, ito yung makikita ni sister, maalala na yung sabihin kasal na ito. At saka maalala na yung pareho, sabihin, isa yun sa pagpapanatili sa sa pag-asawa ng mag-asawa. Okay, hindi ko na tinanong si brother kung first time mag-asawa eh. Hindi na siguro kailangan. Okay. Hindi na kailangan, bro. Hindi ko din rin. Okay. First time ba o third time na? Basta sa pangalawa na to. Kasi dati, ay yung babae umiwan sa akin. Ay! Oo, Noon kasi sa Dubai ako nagtrabaho. Pero may anak ka, bro. May anak ba, Ustaz? Isa. Ngayon, bro, bahala na siguro, bigyan natin ng ang mahalaga, may pinangako si Brother Farid na ibibigay na Dory. Bahala siya kung ang mahalaga yung, para sa akin, hindi ito obligado, pero yung tawag doon, yung manatili, mas maganda yung matagal na sabihin, hindi lang Dory, kundi magiging paalala, sabihin, ala-ala na manatiling ala-ala na sa inyong dalawa. Okay. Ngayon ang pang-apat yung pagbigay ng wali. Ako ngayon ng wali, ako ang magulang ng sister, saka yung pagtanggap ni Brother Farid. Sasagutin ko ito, maka-importante. Sagutin. Assalamualaikum. Hello? Oh, Chef. Opo. Waalaikumsalam. Oh. Bro. Yung actually yung ganito ang nangyari kasi nagplano tayo na magkaroon ng seminar kaso alam masyado daw may yung oras para sa paghahanda. Supposed to be next week na, hindi ko lang kung nakarating tayo yung seminar para pagpatuloy yung natin. Ngayon mangyari ganito bro kung pwede sa inyo inshallah yung naihanda mo na i-lecture mo dun sa ating seminar kung pwede mo may lecture sa amin next week. I-lecture mo sa amin. At yung araw na ito ay wala. Pero next week, inshallah, kung pwede mo, pwede mo may lecture sa amin yung lecture mo supposed to be para sa seminar. Pwede? Wala pa po. Wala pa. Kaya next week, pagtulungan natin tayong dalawa, kung ihanda mo yun sa'yo, ihanda ko rin sa akin. Oo, inshallah. Para, yun na rin kasi, para kasama na rin sa paghanda natin sa kanila, yung mga ituturo natin sa akin. Kaya inshallah, next week, pagtulungan natin sa akin. Okay, Sheikh. Jazakallah khair. Okay, salamat. Okay. Kaya ngayon, gagawin natin yung pang-apat na kondisyon o haligi ng kasal. Yung tinatawag na pagbigay at pagtanggap. Pagbigay ng wali o pagkasal ng wali at pagtanggap ng lalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, inna Allah tabaraka wa ta'ala amara bin nikah wa nadaba ilayhi فقال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unang aya ng Suratul Nisa, ng 4 na kabanata ng Banal na Quran, ang ganito. Sabi niya, o kayong mga tao, matakot kayo sa Allah na kung saan siya ang lumikha sa inyo sa pamamagitan ng paglikha ng unang tao, si Adam a.s. At mula sa kay Adam a.s. nilikha ng Allah ang kanyang naging asawa na si Hawa, si Eva. At sa pamamagitan ng dalawa na ito, na babae at lalaki ay lumikha, sa pamamagitan ng dalawang mag-asawa na ito, si Adan at Eva, ay lumikha ang Allah na maraming mga kalakihan, maraming mga kabaihan. Kung ngayon, sabi ng Allah, wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Matakot kayo sa Allah na kung saan ano man ang inyong kahilingan sa isa't isa ay hindi mangyari pag walang pahigpit at wasalamat. At matakot kayo sa Allah upang sa pamamagitan ng inyong pagkatakot ay maging matibay ng inyong ugnayan at kamag-anak ng kakapatid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa makatuwid, siya ang nakakapatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. Sa ibang kaya, sinabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatapos sa Kanya at huwag kayo mamatay kundi sa Islam lang. Kayo mamatay bilang mga Muslim. Pangatlong aya sa Surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O kayo mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah at maging totoo kayo, maging tapat kayo. Kapag kayo naging totoo at naging tapat, patatawarin sa inyo ang inyong mga o gagabayan kayo sa mabuting gawa at habang kayo gumagawa ng kabutihan, dito patatawarin sa inyo ang inyong mga pagkakasala. At ang sino man ang susunod sa Allah at sa kanyang sugo, siya makakamit ng dakilang tagumpay. Pagkatapos ng itong introduction, mga kapatid, ay gagawin natin yung pinakabuod ng kasal na tinatawag na pagkasal ng wali at pagtanggap ng lalaki. Ibig sabihin, ibinibigay ng wali sa lalaki yung babae. Ibig sabihin, nililipat ng wali ang responsibilidad para doon sa babae na mapunta sa ilalim ng responsibilidad ng lalaki, si babae. Kaya yun ang dahilan kung bakit ibig sabihin kailangan talaga na makakasigurado una-una ang babae dahil siya ay magpapasailalim sa pangangasiwa, pamumuno ng isang lalaki, kaya kailangan makasigurado siya. Kaya yun ang pinakasimpleng paliwanag. Pero sinabi nga ng Propeta sallallahu para sa mga kabaihan, sabi na idha salatil mar'atu khamsaha, kapag nabuo ng babae yung 5 sala, nabuo niya. Wasamat syahra, nabuo na yung pag-ayom sa buwan ng Ramadan. Wahafidat farajah, inaalagaan yung kanyang pagkababae. Sabihin, hindi siya nakagawa ng anumang kasalanan, lalo-lalo na yung kasalanan na makakasira sa kanilang mag-asawa. Wa ata'at zawjaha, at sinunod niya ang kanyang asawa, kasama sa kondisyon yung pagsunod sa asawa. Kasi magpasailalim na siya. Dakhalat al-jannah, makapasok na siya ng paraiso. Sabi ko nga, at hindi lang ako nagsabi, kundi marami nagsabi, 4 na kondisyon lang makakapasok na sa paraiso babae. Ang sagot, oo, 4 na kondisyon lang. Sa ganung kondisyon, kapag nasunod yung babae, yung 4 na kondisyon yun, makakapasok na siya ng paraiso. Bakit kasi ganun ka simple na hindi simple? Dahil sa napakahalaga ng responsibilidad ng babae. Kaya hindi siya binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng higit doon na mga responsibilidad, dahil doon sa kanyang responsibilidad siya ay mag-aalaga ng nasyon o mag-aalaga ng community. Bakit? Kasi lahat naman tayo, dumaan tayo sa ating mga nanay.
kung naging mabuti ka, unang-unang sabihin na kumbaga pagtatanawan ng utang loob sa yung pagiging mabuti ay ang nanay mo. Kasi naging mabuti ang nanay mo, kaya nasunod mo yung pagiging mabuti dahil mabuti mag-aalaga ang nanay mo. Ngayon, gaganapin natin yung tawag doon, apat na kondisyon ng tinatawag na kasal. Ito na nga, gagawin natin ni brother Khalid, Baran pa rin. Si Khalid tumatawag. Kaya pa rin si Khalid. Tumatawag kasi. Okay. Kaya gagawin natin yung masyal, nadagdagan pa yung ating witness. اليوم يا شيخ أنت شاهد لزواج الكريم زينب مسلمة جديدة الأخ مسلمة قديمة شوية مسلم قديم شوية وما نريد أن يعني ما دام الله سبحانه سهل لنا أن يتزوج الاثنين فلا نريد أن نطول الأمور حتى لا تحصل مشاكل فإن شاء الله الزواج الكبير وكذا ممكن أو الأوراق بعدين المهم الحلال عند الله سبحانه وتعالى. ليه بقول لك حتى كلام يقول لك يسيب تقول ملاlim bukan atras si bro. Isip na kasi Dori baka hinihiritan siya eh. Ha? Baka hiritan siya ng mapaan. Oo nga, hindi kasi ako magulat eh, ako sisingin. Nakatawa si sister. Allah, ano nakakala mo? Sasabihin ko muna sa Arabic yung aking pagkasal. Natapos na sasabihin mo, aarabikin mo. Pero Tagalog زوجتك زينب على أن تنفق من المهر على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kinakasal ko kayo ni Zainab ayon sa napagkasundo na Dori, ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sulong sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot mo, kabilto. Nikaha ala sunnatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Okay, sa Tagalog. Tinanggap ko ang kasal ayon sa batas ng Allah at ang kanyang sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum wa barak alaikum wa jama'a ala khair. Pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dalawa, magsamahin kayo pinakamalang magkasama, wala dito ang sa kanyang magkasama. Mabruk. Sayang, walang magpapaprove si sister dito kasi walang babae dito. Okay. Inshallah ako rin. Ano yung mas yan ang takasahara? Ano yung mas ang takasahara? Binata. Grabe ka naman bro. Sabay pwede.